Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Noong unang tanungin siya ni Orlan tungkol sa bagay na iyon, nag-aasaran sila kaya sinupla lang ito ni Vera. Ngunit ngayon ay seryoso ang itsura nito. Hindi niya tuloy alam kung ano ang isasagot doon. Kahit naman negative ang rating mo sa akin ngayon bilang admirer mo, patutunayan ko naman na karapat-dapat din na pansinin mo ako. Dagdag pa nito sa hindi niya pagkibo. Kailan mo naramdaman na gusto mo akong ligawan? Tanong din niya sa halip na sagutin ito. Huwag mo na lang alamin dahil baka hindi ka lang maniwala. Kung nagsasabi ka ba ng totoo, bakit hindi ako maniniwala? Kulang na lang, isikmata niya ito dahil sa itsura nagtatampo na naman ito. Dahil marami ng instances na nagsabi ako ng totoo pero hindi mo naman ako pinaniwalaan. Sinanyasa na siya nito na mauna nang umakyat. Sandaling nahinto ang pag-uusap nila nang salubungin sila ni Tita Dulce. Pinaghanda nito ang kawaksi ng tanghalian ni Orlan. Sa palagay niya, ay nakahalata si Tita Dulce na may seryoso silang pinag-uusapan ni Orlan kaya iniwan din sila kaagad nito. "Itry mo naman please." Nang lingunin niya si Orlan, ay nagsusuma muna ang anyo nito. "Na ano? Nakalimutan muna ang mga nakaraan natin na hindi maganda. Magsimula ulit tayo. Kunwari, magkaibigan lang tayo at magkapitbahay. Period. Hindi nadudugtungan ng mga sumbatan sa nakaraan. Yung walang inisan, yung kapag may sinabi ako o ginawang pabor sa'yo, hindi ka magdududa na baka may niluluto na naman akong kalokohan na ikapapahamak mo at tatratuhin mo rin ako kung paano mo tinatrato ang iba." Totoo ba ang naririnig niya? Para hindi si Orlan ang nagsasalita. Nag-born again kaya ito? O may ininom na potion na nakapagpabago ng pagkatao nito? Ang hirap naman yata ng gusto mo mangyari. Bakit naman magiging mahirap? Kasi nga, makita lang kita, kinakabahan na agad akong baka may gagawin ka na namang kalokohan sa akin. Tila naman, nasaktan ito sa sinabi niya. Yumuko ito sa pinggan sa harap nito at hindi na umimik pa. Hanggang sa matapos itong kumain, wala na namagitang usapan sa kanila. Kapuna-puna ang kawalan ng sigla nito hanggang sa sumapit na ang hapon at kailangan na nilang umuwi. Para tuloy na awa siya dito. Masyado nga yata siya naging malupit dito. "Inaway mo ba ang apo ko?" Usisa sa kanya ni Lolo Poldo nang mapadaan siya sa tumba-tumbang kinauupuan nito. Hindi po lolo." Bakit ganoon ang ayos niya? Lulugo-lugo. Parang matandang binatang kinupasa na ng pag-asa at panahon. Kamuntik na siyang matawa sa paghahambing na ginawa nito. "Ang mabuti po siguro, siya na lang ang tanungin niyo, Lolo." Hindi naman magtatapat ang isang yon. Siyempre, lalaki, mataas ang amor proprio. "Matanong nga kita, Vera, may pag-asa ba sa iyong apo ko?" Bumuntong hininga siya. Sa tingin niya ay hindi na dapat pang itanong iyon sa kanya. Dahil obvious naman na mula pa noong mga bata sila ay kalaban na ang tingin niya kay Orlan. "Pwede po bang wag ko na lang sagutin ang tanong niyo?" "Aba, ibig palang sabihin, may lihim ka rin na pagtingin kay Orlan?" Napatingala siya sa kisame. Nang pauwi na sila ay hindi man lang siya niyaya ni Orlan na sumabay sa kotse nito. Nagpauna pa itong umalis. Bumuntot na lamang ang SUV ng mga magulang nito sa kotse. Magmula noon ay hindi na niya napagkikita si Orlan. Hindi na ito dumadaan sa kanila. Kapag lumalabas ito ay pirming sakay lang ng kotse. Nahinto na rin ang pagja-jogging nito sa bisinidad ng kanilang subdivision. Balita niya ay sa gym na lang ito nag-e-exercise. Alam niyang umiiwas lang na makipagkita sa kanya si Orlan. Nakadama tuloy siya ng guilt. Hanggang isang araw ay pinuntahan siya sa kanila ni Elias. Ibinigay sa kanya nito ang call slip na mula sa ad agency na pinaglilingkuran nito. Kailangan na niya mag-shoot para sa kanyang TV commercial. Isang brand daw iyon ng pambabaeng cologne. Kinakabahan talaga siya. Bagong bagay iyon para sa kanya at hindi niya alam kung ano ang dapat asahan.
Para tuloy gusto niya magpahatid kay Orlan. Sa tingin niya, makabubuti sa kanya na mga sandaling iyon ang pambubuska nito upang mawala ang stage fright niya. Ngunit walang Orlan na magpresenta maghatid sa kanya sa pagkakataong iyon. Si Elias lang ang naghatid sa kanya gamit ang kotse ni Tito Luis na hiniram nito. Ayaw naman niya magpasama sa mami niya. Matanda na siya para samahan pa ng kanyang ina. Matagal din pala bago mabuo ang isang TV commercial. Ayon kay Elias, ay isang linggo ang kanilang shoot. Sa park lang naman ng isang mall ang eksena at 4 silang babae na kukunan. Sa ikalawang araw ng shooting day, pagkatapos maika ng isang eksena, napansin niya ang bulto ng isang lalaki sa isang panig ng park. Parang si Orlan iyon. Humakbang siya para lapitan ito. Ngunit mabilis na nawala ang lalaki. Gusto niyang isipin na nakasubaybay sa kanya ang kababata niya. Ngunit alam din niya na abala ito sa opisina kaya imposibleng bantayan nito ang shooting niya. Wala ba talagang pag-asa sa iyo si Orlan? Tanong ni Elias sa kanya. Pauwi na sila noon. 3 araw na ng kanilang shoot. Tiningnan niya ito. Nakatuon lang naman ang mga mata nito sa kanilang unahan. Napapangiting sumulyap ito sa kanya. Huwag ka sanang mapipikon. Lahat naman halos na nakapaligid sa inyo, yun ang iniisip. Elias, hindi dapat pinag-iisipan na magbabago pang relasyon namin ni Orlan. Magkababata lang kami, hanggang doon na lang iyon. Teka nga pala, bakit mo naman naitanong? Naawa kasi ako sa kanya. Tuwing makikita ko siya, ikaw ang itinatanong niya sa akin. Kumusta na raw ang shoot mo sa commercial? Kung hindi ka raw ba nahihirapan? Kumakain ka raw ba sa oras? Sabi ko nga, siya na lang ang magtanong sa'yo. Hindi naman siya kumikibo kapag sinasabi ko yun. Namimiss lang no na may inaasar-asar siya. Ang sabihin mo, in love sa'yo si Orlan. Napabuntong hininga siya. Lahat na lang ng tao, nagsasabing mahal siya ng kababata niya. O ina ba ang pagtanggi niya kaya pinili na lang ni Orlan na manahimik? Alam mo bang sumisilip siya sa shooting mo? Nagkibit balikat siya. Tama palang palagay niya. Si Orlan nga, ang lalaking minsan, ay nakita niya nanunood sa shooting nila. Umalis lang ito kaagad bago niya makumpirma. Sinulya pa niya sa sulok ng kanyang mga mata si Orlan. Kahit minsan, wala siya nakitang indikasyon na interesado ito sa kanya bilang babae. At natitiyak niyang iyon ay dahil naunahan na ito ng claim ni Orlan sa kanya. Dapat siguro, umalis ako sa lugar na ito. Bakit naman? Ha? Anong bakit naman? May nasabi ba siya? Sabi mo, dapat siguro, umalis ka sa lugar na ito. Napalakas pala ang pagsasalita niya. Naisip lang naman niya iyon dahil baka sakali na maging libre na sana siya na makita ibang potensyal na manliligaw. Kung doon lang kasi siya sa lugar nila, malabong may tumalo pa kay Orlan sa pag-aakalang take na siya nito. Kapag nagbakasyon ako, sabi na lang niya, magbabakasyon ako kahit 1 taon lang. Sa Aklan, sa Palawan, o kahit sa Bohol. Malakas ang naging tawa ni Elias. Grabe ka naman magbakasyon, 1 taon. Joke lang yun. Tumahimik na siya. Parang sine na sumulpot sa alaala niya ang eksena noong muntik na siyang mahalikan ni Orlan at iyong noong halos yakapin siya nito upang hindi siya mahulog sa prinsa ng fish pond. Sa parehong pagkakataon, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi nga lang niya pinansin iyon, pero alam niya hindi niya makakalimutan ang nararamdaman niya noon. Ngayon, may isang posibilidad na gumigiit sa utak niya. Posibilidad na bigyan niya ng pagkakataon si Orlan na patunayan nito ang sinasabi nitong panliligaw sa kanya. Ipinilig niya ang ulo. Desperado na ba ako or what? Bakit ko pinag-iisipang bigyan ng chance na manligaw sa akin ang mapang-asar na Orlan na iyon? Something wrong? Maang na napalingon siya kay Elias. Masakit bang ulo mo? Naku, hindi. Huwag mo na lang akong pansinin. May naaalala lang ako. Si Orlan? Pabirong sabi nito. Hindi. Disimuladong sumagap siya ng hangin habang iniisip ang susunod niyang sasabihin. Tell me Elias, kung nagkataon ba na walang interes sa akin si Orlan? Do you think na magkakagusto ka sa akin? Ha? Isang alanganing ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Huwag mo na ngang sagutin. Nagbibiro lang ako. Nakita niyang gumalaw ang mga balikat nito. Actually, hindi pa talaga ako nakaka-recover sa pagka-broken hearted ko. Last year kasi, ikinasal sa iba yung babaeng mahal na mahal ko.
Girlfriend mo? Hindi. Niligawan ko. Ang totoo nga niyan, nakikita kong sarili ko kay Orlan. Ganyan din ako kadesperado noon na manligaw kay Sunshine. That's her name. Kaya lang, ibang mahal niya. Kaya hindi niya ako mabigyan man lang ng pansin. Siya ang talagang dahilan kung bakit umalis ako sa Mindanao. Dito sa Manila, baka sakali na makalimutan ko na siya. Mahirap bang ma-broken-hearted? Hindi mo pa ba nararanasan kahit sa isang crush lang? Hindi maswerte ka. Mag-uusisa pa sana siya na bigla magpreno ito. Mabuti na lang at naka-seatbelt siya. Kung hindi ay tsak nang umudngod na siya sa dashboard. Anong nangyari? Yung babae, muntik ko nang masagasaan. Bigla na lang natumba sa kalye. Anito habang inaalis ang seatbelt. Pagkatapos ay bumaba ito ng kotse upang lapitan ng isang babaeng noon lang niya napuna na nakahandusay nga sa kalsada. Bumaba na rin siya. Humihinga pa ba? Tanong niya kay Orlan. Hinawakan nito ang pulsuhan ng babae. Oo naman, hinimatay lang naman ito. Dalhin na lang natin siya sa ospital. Kinuha niya ang bag ng babae at binuksan niya ang hulihan ng kotse upang mailagak ito roon ni Elias. Pagkatapos ay ibinuwelta nito ang kotse palabas ng subdivision. Hindi pa man sila nakakalabas doon ay nagkamali na ang babae. Bumangon nito sa puang ulo. Anong nangyayari? Wika nitong nalilito. Sino kayo? Elias Martin po ang pangalan ko at itong kasama ko si Vera. Hinimatay po kayo ma'am. Maagap na sagot ni Elias. Muntik ko na kayong masagasaan dahil sa gitna ng kalsada kayo tumumba. Dadalhin po namin kayo sa hospital ngayon. Maraming salamat sa pagmamagandang loob ninyong tulungan ako. Ako naman si Ellen Ramos. Nahihilo pa nga ako. Kailangan po talaga kayong madala sa ospital. Aniya, dati na po ba kayong nahihilo? May sakit po ba kayo? Wala naman akong alam na sakit ko. Napagod lang siguro ako ng husto. Isa pa, ilang gabi na ako nahihirapang matulog. Taga rito rin po ba kayo sa subdivision? Singit na tanong ni Elias. Hindi, taga Novaliches ako. Ang layo na po na narating ninyo. Bakit po kayo nakarating dito? May pinuntahan ba kayo rito? Mahabang kwento iho. Pero ang totoo, hinahanap kong anak ko na matagal nang nawawala. May nagsabi sa amin ng asawa ko na dito raw matatagpuan ang nawawala kong anak. Hindi naman niya matukoy ang eksaktong address. May picture po ba kayo ng anak nyo? Mayroon. Kaya nga lang, sanggol pa siya noon. Ibig niyo pong sabihin, sanggol pa siya na mawala sa inyo? Ganoon na nga, dinukot ang anak ko sa amin kaya siya nawala. Ilang taon na po ba siya ngayon? Birthday niya ngayon. Eksaktong 23 years old na siya ngayong araw na ito. Nagkatinginan sila ni Elias. Paano nga naman bang mahahanap ng ginang ang anak nito kung hawak nitong larawan ay kuha pa ng sanggol pa lamang ito? Maari bang pakitawagan na lang asawa ko? Nasa bag na dala kong cellphone. Pinuklat niya ang bag ng ginang at hinanap doon ang cellphone nito. Sinabi nito sa kanya ang pangalang dapat niyang hanapin sa phone book. Ariel Ramos po ang pangalan ng asawa niyo. Pamilyar sa kanya ang pangalang iyon kaya niya naitanong. Oo iha, kung narinig mo ng pangalan niya, hindi iyon imposible. Dati siyang professional dancer at choreographer sa TV noon. Tinawagan niya sa cellphone ng asawa nito. Gulat na gulat ang lalaki. Itinanong nito kung saang ospital nila dadalhin ang asawa nito. Sinabi nitong papunta na ito roon kaagad. Pwede na sana kung umuwi na lang, sabi ng ginang pagkatapos niyang makausap ang asawa nito. Medyo bumuti-buti na ang pakiramdam ko. Pero mabuti na nga siguro makapagpa-check up ako. Hindi din naman mapalagay ang asawa ko sa kalagayan ko kung uuwi ako sa amin na hindi natitingnan ng doktor. Nang makarating sila sa ospital ay hindi matapos-tapos ang pasasalamat ang gilang sa kanila ni Elias. Hinintay pa namang nilang dumating ang asawa nito bago nila iniwan. Gabi na tuloy sila nakauwi ni Elias. Hinintay pa nilang dumating ang asawa nito bago nila iniwan. Gabi na tuloy sila nakauwi. Pagtapat ng kotse sa bahay nila at makababa siya ay nakita niya si Orlan na parating mula sa kabilang dulo ng kalsada. Nakatingin ito sa kanila. Sabik na tinawag niya ito kasabay ng isang ngiti. Orlan! Isang tango at nanghihinakit na tingin ay ginanti nito bago ito lumiko papasok sa gate ng mga ito. Nasaktan siya sa iniasal ng kanyang kababata.
Bakit ganoon mga kafelisidad? Nagkakagusto na din ba si Vera kay Orlan? Dahil naaapektuhan na siya sa mga ikinikilos ng binata? Kaya naman, abangan!